Dito. Baka magkamali ka, iba lang yung Ay, ano, lasing daw si Saldi. Tumawag sa akin. Kaya na daw. Sige, kasi nag-celebrate, ano daw, dahil nag-file siya ng COC. Nag-celebration sila for mayor sa Batangas. Saliyan. Oo, Saliyan. Ando siya yung Saliyan. Nag-usap na kayo? Oo, pero hindi ko natakal yung ano kasi yung mga kapit. Narinig ko dito. Hindi ko pinagin yung sinabi. At na ano ko rin, nawala sa ano ko. Nawala sa mind ko. Hello, magandang hapon po sa lahat. Magandang gabi. Hindi ko na, paano? Hello. Hello. Okay? Oh, nag-umpisa na pala, una pala, no? Ngayon ko lang nalaman. So anyway, what is important is I want you to be aware. Gusto ko pong malaman ninyo na ngayon po ang araw ng pinatay si Kaper Silapid. Isang oras mula ngayon po ay alas 7 ng gabi. Alas 7:08 ng gabi. Pinatay po siya alas 8:08 ng gabi, October 3, 2022, doon sa Santa Catalina Gate sa Talon 2, Las Piñas City, sa San Beda Homes. At sa pagkamatay ng yun po ay, sabihin na natin, hindi po kamatayan ang nagdulot diyan, kundi naisilang po ang mga panibagong buhay na dahil sa mga punla ni Kaper Silapid ay marami na po sa ngayon ang mga vlogger na isinilang na nagsasalita ng katotohanan. Siya po ang pinagsimulan nitong lahat ng adhikain. Ako po ay matagal na kaming nagkasama ni Kaper Silapid. Ako ay naglingkod sa Philippine Journalists Incorporated, sa People's Tonight bilang isang editor. Nagsimula ako doon bilang isang sports writer. Kaya ang fraternity ko sa mga manunulat sa pagdating sa dyaryo ay yung mga sports writers. No, kasama ko diyan yung mga magigiting na sports writer na tinitingala ako na talagang napakagaling, at namatay na ngayon ay si Clarito Samson na isang sports writer ng Times Journal. Ang isa rin, pero buhay pa yung iba, no, ang namatay na rin si Joe Antonio ng People's Journal. Ang iba si Aking Gonzales ng Times Journal. At marami pang iba. At buhay pa yung karamihan, no? Andyan din sila ng mga kasama ko diyan, sila ni liba ko diyan kay Gabi Alvarado na sports writer ng People's Journal, kay Arman Carandang, kay Dodo Katakutan, kay namatay na rin, no, si Tidivek Melendres. At ang marami pang iba na mga sports writers na yung namatay na marami mga sports na hindi ko mabanggit pangalan, hindi ko maalala sa ngayon,
Pero at least, andyan din mga, sino pa bang iba? Mga kasamahan ko dyan, si Aldrin Cardona na sports editor ng Tribune, Daily Tribune. Tapos kasamahan ko si John Henry Dodson na siya'y editor ngayon sa Daily Tribune. At marami kami, si Winchell Campos na sa abroad. Sino pa ibang mga kasamahan ko dyan? Si Loy Luarca na taga Inquirer. Ang dami namin, no? Si Henry, si Eddie Alinia, saka si Sir, yung The Most Divine Among Us, si Sir Fred, Fred Lumba, tapos si Rayla Chica, na kababayan ko, tapos sino pang iba? Si Jimmy Cantor, si Lito Sidayaw, tapos si Jerry Carpio. Ang dami. No? Marami. Anyway, nabanggit ko lamang po sila sapagkat po ay binabanggit ko lang kung saan ako nagsimula. Nagsimula ako bilang isang sports editor despite the fact na ako ay graduate ng civil engineering at ako ay lisensyadong civil engineering. Nag-stick ako po sa pagdidyaryo. Diyan ko po nakasama si Kaper Silapid. Si Kaper Silapid naman ay more on broadcasting siya. Pero kahit sa more on broadcasting, nagsusulat din po siya sa bilang kolumnista ng ilang mga dyaryo din, no? At ang isa sa pinakamatagal na pinagsusulatan niya ay yung dyaryong Hataw, tapos dyaryong Police Files Tonight, at marami pa ibang dyaryong pinagsusulatan niya. Actually, ako po'y hangang-hanga dyan sa taong yan. Ang galing po niya talaga sa broadcasting. Although, sabihin ko mas magaling ako sa kanya sa panunulat, pero mas magaling siya sa aking pagdating sa broadcasting. At pagdating naman sa broadcasting, pagdating dito, ako'y naging vlogger. Naging vlogger lamang po ako accidental. Kasi napilitan na ako magsasalita nung ako'y tinalaga nung kanyang kapatid at kanyang asawa at kanyang mga anak na bilang tagapagsalita ng pamilya Mabasa nung siya pinatay. So, ibig sabihin, ay siya'y namatay na isilang naman ang si Toto the Vlogger. Toto Kausing the Vlogger. So, ngayon, kung ganun po ang ating ang pangyayari dito ngayon, nais ko lang po sariwain kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit pinatay si Kaper Silapid. Marami na mga kwento ang naikwento kung sino pumatay, alam naman natin na lahat at sentensyado na po lahat maliban lamang po sa pinakautak na nakikita namin. Pasensya na yung mga subscribers ko na makabantag pero wala po tayong magagawa. Ang lahat po ng ebidensya na solid na lumalabas ay si Gerald Kitalig Bantag po ang nagpapatay sa kanya. At kung meron man tao sa likod, naniniwala pa rin kami po na meron pang ibang tao na nag-utos sa likod ni Bantag. At kung meron man yan, napagtagpi ko na po ang mga so far mga ebidensya na naipon namin ay nagtuturo na ang pagpatay kay Kaper Silapid ay yan din kasama sa may sariling galit si Bantag laban kay Kaper Silapid, pero mas may malaking dahilan para naman itutulak ang agenda ng pagpatay kay Kaper Silapid. Marami na po akong nakalap na ebidensya at nagtuturo po sa tinatawag na pwede nating tawagin the Bongo Gang. Sa Bongo Gang, kasama dyan si Ruina Garma, kasama dyan si Colonel Edelberto Leonardo, na siyang National Police Commission Commissioner sa ngayon, na si Garma naman ay private person na matapos siyang inappoint bilang PCSO General Manager, na kung saan sa kanyang panahon po ay pinatay si General o Major General, Police Major General Wesley Barayuga, na siyang Corporate Board Secretary ng Philippine Charity Sweepstakes Office. At ang kanyang pagkamatay ay dahilan sa kanyang matindi o marubdob na pagkontra sa
sa negosyong STL dyan na kung saan sinasabi si Rowena Garma ay kumikita ng 1 million a week dyan sa PCSO. So, yan po yung mga binabanggit kong pangalan. Sila po ay tinatag na Bongo Gang. Sila po ay sariling gang ni Bongo sa ilalim ng mas malaking grupo ni Duterte. Ngayon, ang ipakita ko sa inyo na mga video na napakahalaga, diyan mo makikita kung gaano kalaki ang galit ni Bantag kay Percy Lapid. At diyan mo rin makikita na nagbanggit si Percy Lapid noong July 24, 2021 na kung saan ay isiniwalat niya siya lamang po isa-isang mediaman na nag-expose, na nagsisiwalat ng pangyayari na kung saan lahat ng peking pamamatay ni Bantag, ayon yan siyempre sa utos ng nakakataas, ay ginagawa nila. At ang pagpapatay din ng mga drug lord dyan sa loob ng Bucor, pagpapatay ng drug lord dyan sa loob ng Parañaque City Jail, kung saan ginranada ni Bantag ang mga Chinese at pinatawag niya sa loob ng kanyang warden's office at ginranada, patay 10. So lahat mong yan ay malaking galaw sa loob ng tawag niya sindikato ni Bongo. At si Bongo naman ay ayon naman kay SPO3 Arturo Las Cañas ay may sarili siyang sindikato na siya mismo nangunguna at ang mga tao na sa ilalim niya ay si Colonel Rowena Garma na babae at isa dyan si si Colonel Edelberto Leonardo. So kasama nila dyan supposedly si Arturo Las Cañas. Ito naman ay binanggit naman ni Arturo Las Cañas sa kanyang napakarami na malamang affidavit o sinumpaang salaysay na binigay niya po sa International Criminal Court. So ngayon, ito ang aking final na assessment. Malaki ang ebidensya na nakuha namin na magtuturo na ang sindikato ni Bongo ang siyang sa likod, kasama si Bantag sa pagpapatay kay Percy Lapid. So iyan po ang aking nakikita. Ito, ipapatugtog ko na yung video, yung live stream ni Percy Lapid noong July 24, 2020. Na kung saan ay makikita mo dyan kung paano ang pangyayari doon sa tinatawag na na mga kung saan makikita mo yung may sindikato sa patayan sa loob ng bilibid na kung saan pinipiki. May mga sentensyado na mga Chinese at iba pang drug lord, kasama si J.B. Sebastian, kasama si Amin Buratong na siyang hari ng Siabutyangge sa Pasig ay pinalabas kunwari na patay. Pero ang katotohanan ay hindi. Kaya kumita din sila na malaki doon. O ito na ngayon, patutugin na natin ngayon yung unang video na kung saan ito ay siniwalat noong July 24, 2020. So ito na po yon. I-print na natin. Daw sa mga nagsasabi na merong conspiracy theory. Yan. At doon naman daw sa mga nagsasabi na merong conspiracy theory, PI daw kayo, sabi ni Bantag. Antindi, no po? Lintik din pala magmura ito, no? In public. Alam niya kaya ginagawa niya? O ito'y nakalimot na sa kanyang sarili? Iba minsan ang nagagawa ng ng kapangyarihan. Isipin mo from jail officer, dito sa Parañaque. Kalain mo maging Bureau of Corrections Director. Ang pinalitan mo mga matataas na opisyal. Si Bato, di ba galing diyan? Na marami ring napalaya si Bato, matandaan ninyo. Sino pa ba? Yung si Paildon, di ba?
Lahat ng patapon dyan nilalagay. Ito si Bantag. Naging bantog eh. Bantog Oh, yan, pakinggan nyo na maigi ha. Diyan isisiwalat ni Kaper Silapid yung unang pagbanat niya kay Bantag. Pero at the same time, nung binabanata ni Kaper si Bantag, ay natatamaan din ang buong grupo ng ni Duterte, lalo at nagagalit sa kanya yung Bungo Sindikato sa loob ni Duterte. si Pakinggan. Bantag ngayon, dahil sa kanyang mga pagmumura, pagyayabang, akala mo kung sino. Meron pa yatang natuklasan na di umano nagpapatayo raw ito ng mansion. Ang sabi raw ano pa kaya alam nyo kung nagpapatayo ko ng mansion? Kaya, Alam nyo yung ang kinikwento na rito, siniwalat na ni Percy, no mas maaga pa dyan, July 24, 2020 yan. Pero mas maaga pa dyan, ay siniwalat na ni Kaper Silapid na nagpatayo si Bantag ng mansion. So pakinggan natin, tuloy natin. panalita pa lang ni Bantag. Yan ang sinasabi ko. Either hindi niya alam, hindi niya kabisado yung Biblia ng mga nasa gobyerno, yung Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Diyan pa lang pwede ka ng kasuhan eh. Kasi pati yung attitude mo, dapat mong ayusin. Yun ang mga kasama sa nilalaman na tuntuning dapat sinusunod ng sino mang nasa pamala, mapa-opisyal ka man, mapa-empleyado ka. Isa lang So yan, tinitira niya dyan si Mr. Bantag. ang magiging attitude ninyo. Hindi pwede yan. Doon pa lang may kaso ka na eh. Violation na yan ng 6713, Republic Act 6713. Ayon dito, isipin mo, nagpapatayo ka ng mansion, proportionate ba yan sa ano mo? Sa sweldo mo? Siyempre, di ba? Kaya nga tayo may salin eh. Sa gobyerno eh, di ba? Para malaman kung ang lifestyle mo, hindi ba? Kung nagbabago habang ikaw ay nasa gobyerno, nagtatagal sa gobyerno, para ma-determine, hindi ba? Kung ikaw ay sumusunod doon sa Republic Act 6713, ano yun? Code of Conduct and Ethical Standard for Public Officials and Employees. Kaya sabi ko nga sa inyo, pagka nadidemanda ka ng anti-graft, ito kasing mga tungkol sa pagkamatay, graft case ito eh. Mga kaibigan eh. Bakit mo palalabasin patay ang isang tao kung buhay? Ayan bakit mo papalabasin ang mga tao na patay kung buhay? Ang tinutukoy ni Kaper Silapid dyan, yung mga malalaking tao na mga drug lords na sentensyado na nandyan sa loob ng Bucor na nagbabayad ng 300 million mahigit sa kanila para papalabasing patay na. At para mapalabas ng patay na, ay sinamantala nila na mayroong COVID. Palabasin na nila na nagkasakit ng COVID. At siyempre dahil nagkasakit na ng COVID, pwede nila na ilulusot na namatay na hindi na mabiberipika. Bakit hindi mabiberipika? Sapagkat po ay susunugin nila, ikikremate nila. May rason sila lahat magkikremate kung ang tao ay namatay dahil sa COVID. So iyan ang sinamantala nila. Pakinggan natin ang pagpatuloy na pagdiskusyon ni Kaper Silapid. Hindi ba? Yan ang tinatanong. Yan ang hindi mapaniwala ang patay na ito mga ito. Katulad yung anak nung Boratong, di ba? Hindi nila masigurado. Tatay nga nila yung nilibing nila. Kasi ayaw ipakita. Nadala nila yung bangkay pero may bantay yung patay na nakalagay sa cadaver bag. Nakasilid. Nakasiper yun eh. Hindi pwedeng buksan. Kaya binantayan sila yung mga kagawad ng, kung pulis yan o BJMP.
correction sa guards, mga kaibigan. Ngayon, sabi nitong si Bantag pa, siguro daw, bakit daw interesado yung mga tao, yung mga nagsasabi dyan, protector ba kayo ng droga? Ay, isipin mo yan. Protector daw ba kayo? Komo ba drug lord yan eh? Hindi na pwede. Di ba? Ibig mo sabihin, protector yung, yung Privacy Commission, yung National Privacy Commission? Okay. Ang issue, ang topic dito ni Kapir Silapid ay pinuna niya si Bantag na nagagalit at grupo ni Bantag, siyempre kasama din si Bongo, na nagagalit sila dahil gusto malaman ng mga tao kung sino-sino yung talagang namatay. At para malaman ay kung talagang totoo na mga namatay. Kaya lang, ang malik naman nila ni Bantag, ano ba kayo protector ng droga? Problema pa sila kasi pumanig po ang National Privacy Commission sa mga tao na gusto malaman kung sino-sino yung mga taong diniklara nilang namatay at kinremate o sinunog na magiging abo sa mga taong diniklarang patay sa Bilibid. Kasi lahat po dyan nagkakataon naman. Bakit? Ang lahat naman na namatay. Matanong ko nga kayo, bakit? Kung walang anomalya sa likod ng patay-patay, kunyari, bakit para yung mga drug lord at malalaking mga tao na preso diyan ang namamatay? Yan ang tanong na napakalaki na hindi pa nasasagot hanggang ngayon. NPC na nagsabing yung mga high profile inmates na yan, hindi mo pwedeng i-invoke dyan yung Privacy Act na sinasabi mo. Mismong yun kasi yun ang kanilang mandate eh. National Privacy Commission. Yan mismo ang mandate nung nagsasalita. Paano mo pasisinungalingan yun? Tapos merong nagsabi yata na nagpapatayo ito ng mansion. Akalain mo, If you don't know how to make chords, this is it. You can drag one of these chord progressions in. Boom, just like that. Advertisement. Nagpapatayo ng mansion si Bantag. Nagpapatayo ng mansion si Bantag. Nagagalit siya, nakikialam. Mamaya, palabas natin yung mansion ni kay Bantag. Mamaya. Official ka eh. Pwede ka bang hindi pakialaman ng public? Kaya ka nga tinawag na public official. Pakikialaman ka. Sa ayaw at sa gusto mo, papakialaman ka. Yun ang problema. Ang hirap sa inyo, ayaw niyong mapakialaman, nasa gobyerno kayo. Yun ang problema nyo. Hindi ba? Nagagalit kayo pag pinapakialaman kayo. Wala kang karapatang magalit dahil may pakialam ang publiko. Yun ang totoo. Ngayon, sabi daw nito, hindi raw nagsalita itong si Director General Gerald Bantag. Binanggit niya si Bantag pakinggan nyo. Patungkol doon sa mga haka-haka na itong si JB Niño Sebastian ay pinalaya sa Bilibid Prison nung ideklara siyang coronavirus victim, mga kaibigan. Alam nyo, may pinapakita pa sila sa TV may pinapakita pa sila sa TV video na yung asawa ni Sebastian nagwawala. Doon nila gustong ilipat yung issue Dinadivert nila. Kung nagwala yun, natural yun Ba't hindi magwawala yun? Ibig sabihin, malakas ang loob ng babae. Diba? Kesyo sila raw ay binanta ang papapatay daw, nagsalita raw ng ganon. Ako, kesyo natakot daw sila. Natakot daw sila. Diyan sa Bilibid, may takot yung mga tao dyan. Hindi ako niniwala na marunong matakot yung mga tao dyan. Mga kaibigan.
yung mga walang hiya dyan, yung mga kurap na nandyan, matatakot mo yan. Ultimong kasamahan nga nila, pinapapatay dyan eh. Pagka alam na kakanta ka eh. Diba? Mga kaibigan, para hindi kumanta nang nasa tono, ayun, tinutumba. Sino gagawa nun? Di sila rin. Ngayon, itong isang report, ang sabi, pinagpipilitan ni Bantag na yung kaya daw patunayan nila na yung mga high-profile MVP inmates na nadeklarang COVID ang ikinamatay. Namatay daw dahil sa respiratory illness. Nga sabi ko sa inyo kanina, hindi naman lahat ng namamatay sa respiratory illness COVID-19 positive. Katulad nung una, di ba, yung binanggit na pangalan. Yung isa, diniklara nilang COVID. Sa kanila, hindi man sila doktor eh. Nagdideklara niyan, doktor, hindi Bucor. Kakamali kayo. Magkatunog lang yung huli. Doktor, hindi Bucor. Akala nila, Bucor, doktor na rin sila. Ang nagdideklarang may COVID, hindi kayo dapat. Ang dapat magdeklarang may COVID, doktor. Hindi po yung Bucor. Meron pa kayong utak? Utak naman dyan. Ngayon, definitely, kayang-kaya. Yung kaya daw ipaliwanag. Kasi COVID talaga eh. Ano magagawa mo? COVID na nga yun. Mga kaibigan. Mapapatunayan naman po yun ng mga laboratory test na ginawa sa kanila. Ang swab test po na ginawa namin ay sinubmit namin sa RITM. Kayo nag-submit. Mga kaibigan, di ba dapat taga-RITM ang kukuha? Di ba? Mali yun eh. Maling proseso yun. Yun lamang proseso na sasabihin mo namatay basta ganun lang. Ano yun? Walang litrato. Yung pala nakasulat sa procedure ninyo. May litrato, may fingerprint. Kukunin nyo pag namatay na. Dapat nga dyan halimbawa, alam mo yung nilabas pa yung litrato ni JB, Sebastian, matatawa ka eh. Pinagputol-putol. Pinakikita ka prasong-braso. Ano yan? Tinaga nyo? Pinagputol-putol nila, no? Hindi ko alam kung yung katawan talaga pinagputol-putol o yung litrato lang eh. Tapos nakikita lang yung bibig, di ba? Anong katarantaduhan yung mga pinagagawaan yung yan, Sabi niya, wag silang magsasalta ng ganon. Magsasalta ng negative. Huwag kang magmumura. Baka tawagin ko si Eli Cuyucot Soriano. Minumura mo ba sila? Bantag? Ikaw, Eli Soriano. Gago! Tanga! Inutil! Talantado! Ubra ka ba dyan? May pamura-mura ka pa, public official ka. Di ba? Di ba alam, liable ka dyan sa mga pinagsasabi mong yan? Salamat po, Prime. Sabanya Simbahon. Ang hirap nung kumbaga, na-accelerate. Di ba? From grade 1 na-accelerate sa grade 6. Mahirap yan. Lalo na kung ang tao parang vulcanizing ang dating yan. Lintik ang hangin, kinarga sa katawan nito. Ang question daw dito, national security, kahit ano pa ikatwiran mo, merong procedure yan. Hindi pwedeng basta ganun lang. Ang tao mamamatay lang sa loob. Pwede ba yun? Dideklara mo patay? Marami nga na pwede maging suspecha dyan. Di lang naman yung pinalaya Meron pang foul play, di ba?
pwedeng kinatay na ninyo. Dahil may nag-utos sa inyo. Theory yun. Bakit magkakaroon ng theory? Bakit nagkakaroon ng parang, ano ito? Spekulasyon tuloy. Hindi nyo kasi ginawa kung ano ang dapat nyong gawin ayon sa tuntunin. Hindi ba? Ano? Tama ba? Mga kaibigan, ikaw pa ito nagsasalta ng gago. Mga kaibigan, baka mamaya sa'yo bumalik lahat yan. Sino gago ngayon? Yung hindi sumusunod sa ano, yun ang gago. Di ba? Gago ka pala, hindi mo sinunod yung bata. Akala mo, porke bilanggo yan libre mo nang gawin kahit ano gusto mong gawin. Pwede ba yon? Saan ka nakakita ng ganun? Hoy, maging sa Amerika, hindi po pwede yan. Nangyayari din yan di ba? Pero, nakita mo naman ang higpit doon. Pinapananagot sila. Kaya, dapat kayo managot. Sabi nga ng mga senador pwede maging basihan niya para ka matanggal na sa pwesto Sipin mo yan. Kung sa bagay, wala tayong pakialam sa mansion niya. Matanggal man siya, di ba? Mga kaibigan, eto nasira hindi ko na malaman kung paano ibabalik sa dati ito Lumiit yung kwan yung screen Hindi ko tuloy masundan yung balita, mga kaibigan. So, ngayon, ano gagawin natin dito kay Bantog? Bantag. Bantag, ha? Galit siya Huwag daw magsasalita ng ganun. Asa na yung susunod? Na sinasabi niyang walang kwenta, mga kaibigan. Hindi naman alam na high profile yung dinala rito. Nagtaka lang kami kasi nung gabi na dinala siya dito ng 9:22 p.m. maraming kasamang mga pulis. Crematorium Department Head Liesel Kamag-anakan. Kaninong kamag-anakan yan? Kamag-anakan ng apelyido. Mga kaibigan. Yung document na binigay nila, JB talaga. Ito sabi ni kamag-anakan pala. Hindi naman alam na high profile yung dinala dito. Liable yun sila Di ba? Mananagot kayo dyan. Yung natatandaan ko palang sinunog na inimbestigahan yung GXU. Yung Koreano na hanggang ngayon wala nangyayari. Kasi mga pumatay, mga pulis. At pinatay ito sa krami. Sipin mo, ilang taon na yan? Ha? Siguro sumuko na yung ano yan yung complainant dyan Mga kaibigan, yung sinakalo sa loob ng krami. Mga kaibigan. Yun, sinunog pala yun. Pinasunog nila dyan sa Laloma. Hindi ko malaman kung doon sa Aling Lydia sinunog yun Ilitsunan. Mga kaibigan. Di ba inimbestigahan yun at pinapananagot yung mga yun? Eto, kasi kinasabwat, mga pulis, di ba? Siyempre, matatakot yung mga yun, tatakutin. Ito sabi nung head nung crematorium department dyan sa Dasmariñas ito Hindi naman alam na high profile yung dinala dito. Nagtaka lang kami kasi nung gabi na dinala siya dito ng 9:22 p.m., maraming kasamang mga pulis. At nakalagay doon sa death certificate na siya namatay of acute myocardial infraction or heart attack as a complication of COVID. Ang dami nilang kinakabit na complication, Basta kahit ikamatay mo, complication ng COVID. Kita mo, ganun ginagawa ni Bantag. Bistado ni Kapersi, lalim talaga ni Kapersi Lapid. Alam niya mga ginagawa nila ni Bantag. Kaibigan, ito pa isa, sinasabi nitong
Bureau of Corruption, Correction sa director. Yung sinasabi yung ospital dito sa loob eh. Papalitan ko itong pangalan. Hindi naman talaga ospital yan eh. Yung clinic nila ron, di ba? Hindi naman talaga ospital eh. Ayun. Kita ko na yan. Hindi pala ospital yan. Ba't kayo nagsisertify ng patay dyan? Di ba? Dapat ang magsisertify ng patay dyan, yung public hospital. Hindi ba? Bakit dyan yung sinesertifayan? Yun, isa sa mali yun. Hindi dapat nagsisertify ang doon sa loob kasi pwedeng magkaroon ng conspiracy. Paano mo ngayon ma-avoid ang sabuatan, mga kaibigan? Kung papayagan mo na ang magdedeklara ng kamatayan mo, dapat nga pati sakit ng tao ron eh. Di ba? Ang mag-a-analyze yung talagang doktor sa labas. Hindi yung doktor na naka-assign doon. Dapat yung doktor na naka-assign doon para lang sa immediate na first aid kung tawagin, di ba? Pero ang magde-determine lahat niyan, ang magbe-verify lahat niyan, ang magse-certify dapat ospital sa labas. Tama. Mga kaibigan. Kaya problema kasi dito ay kumikita ng 300 million bawat patay. Si Bantag, siyempre binibigay niya sa grupo niya. Kasama niya si Bongo na hari ng sindikato. Kaya pinapalabas nila ng mga may sakit na COVID ang mga patay. Para tapos lalaya na yung mga preso na sentensyado at magpapalit ng mukha. Ganon din po na huli ko nakuha na informasyon kay JB Sebastian na sentensyado at siya'y nakalaya, nagpalit ng mukha at doon na sa Amerika ngayon. Sabi nito, yung document na binigay nila, JB talaga. JB Sebastian. Document yun. Pero sabi niya, hindi po namin natingnan yung katawan niya dahil nakakadaber bag siya. At saka SOP sa amin kapag po COVID, hindi na po namin bubuksan. Diretso na po sa machine. Lintik, sa hurno, mga kaibigan. Hindi natin kinukompirm, sabi ni Bandag, na si JB Sebastian yun dahil sa Data Privacy Act ay restrained tayo na magsalita dahil nga protocol ng DOH yan. May pilit yan kasi sinabi na ng National Data Privacy Act Commission na hindi covered nung sinasabi mong Privacy Act yung mga high profile inmates. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng rapid fire. At sa ayaw at sa gusto nito si Bantag, pakikialaman namin yung mansion. Pag yan, lumabas yan. At saka yung salin mo. Diba? Titignan natin at kaya dapat magpa-imbestiga Senado. Imbestigahan yung mansion at ipakuha ang kopya ng salin ni Bantag kung ito ay nagre-reflect sa kanyang mga salin. Mansion, mga kaibigan, Director ng Bureau of Correction, ilang taon pa lang. May isang taon pa lang yan di ba? Baka lain mo, mansion? Nakapagtataka naman. Ba't nung wala ka pa dyan, di ka pa nagpatayo ng mansion? Ba't ngayon lang? Diba? Bistado talaga si Bantag. Na-appoint siya bilang Bucor Director September 20, 2019. So, itong nagsisiwalat si Kaper Silapid, July 24, 2019. So, ilang buwan? October, November, December, January, February, March, April, May, June, July. 10 buwan pa lang may mansion na.
At ang mansion na yan ay makikita sa Laguna Bill Air Phase 4. Yan po yung mansion ni Bantag. Si Bantag, bago sa may lipat dyan, ay mas purubi pa sa daga. Bakit siya yumaman? O, yan ang tanong dyan na sasagutin ni Kaper Silapid. Ba? Saan mo kinita yan? O, O, saan mo galing kinita yan? Saan galing yan? Nakakapagtaka po yan. O, nakapagtataka talaga, Bantag. Malungkot pala itong balita, no? Kaibigan ko to eh. Na si dating Nueva Ecija Governor, Tom Hoson, si So anyway, dating, stop na natin kasi ibang topic na yan. So ilalagay na ngayon natin, ipapakita na natin ngayon yung mansion na pinatayo ni Bantag. No? At inilabas ito ni Kaper Silapid sa kanyang live stream noong September 5, 2022. So kumbaga, 28 days bago siya binaril. O ito. Yung tinawag niya na si Bantag na Cinderella na ng DOJ. Yan si Bantag. Cinderella na nakaupo sa tasa. So i-play na natin ngayon, ha? Umpisa natin sa umpisa. sa Department of Justice na tinaguriang ang lalaking Cinderella. Hindi Hinduropot, lalaking Cinderella, mga kaibigan. Itong DOJ official na ito, alam ba ninyo na ngayon ay nakatira na sa isang pangunahing subdivision sa lalawigan ng Laguna. Bill Air mahal yan. na subdivision yan. Phase Para 4, Bill rin Air. nakahilera niyan sa mga mayayaman, mga kaibigan, talagang mayayaman na tao. At ang kanyang sasakyan, ito, pakita natin yung video. Ilagay mo yung video. Ito ipapakita ko sa inyong video habang ating pong tinatalakay ito, ay makikita ninyo sa gawing kanan, sa gawing kanan yan. Ito, Yan ang mansion. gawing kanan niya. Gawing kanan, makikita ninyo maraming sunod-sunod na sasakyang nakaparada. Sa kanya po lahat yan. Ang balita natin, 11 yung kanyang sasakyan. Kaya ito, dapat ito isalang sa lifestyle check. Ipasalang ni DOJ Secretary Crispin Boying Remulla sa lifestyle check. Sapagkat kahina-hinala po ang biglang pagyaman nito. Dati patay gutom. Walang-wala ito Nung bago siya Maraming salamat, mabigyan ng Ginaldo mataas na pwesto. Malikuban. Salamat ni kay Digong Sir Nyo. Ramil Orculio. Wala yatang naipwesto sa panahon ni Digong Nyo na hindi yumaman, mga kaibigan. Ayan, makikita ninyo ang hilera ng kanyang mga sasakyan. Ang balita natin, 11 ang kanyang sasakyan dyan sa mamahaling subdivision na yan, sa lalawigan ng Laguna. Watch the video for my May advertisement. I will not be alone. Kawawa naman, taga-kwan. Anything. Sige lang. Laguna. Ayan, nakikita ninyo yung klase ng mga bahay. Para ka na rin nasa Ayala, Alabang. Yang bahay na yan, dahil sa dami ng kanyang sasakyan, hindi kasya sa kanyang garahe. So, ang ginawa niya, bumili siya ng isa pang bakanting lote. Ang mahal ng lote dyan, mga kaibigan. Yung bakanting lote na yan. Ang bahay niya po ay 2-story. Up and down na malaking bahay. Yan, makikita ninyo dyan. At Ang bakanting lote pala na yan ay pinakita ni Bantag kay Anthony Taberna. Nung pagkatapos din interview sa ni Anthony Taberna tungkol dyan. At pinakita niya rin. yung kanyang bahay, mga kaibigan, dahil hindi Pero kasya sa dami sinabi ni Bantag kay Anthony Taberna, hindi daw siya may-ari ng bahay. Umuupa lamang siya. Pero problema, hindi niya pinakita ang kontrata ng upa.
Yan ang pinaka-problema niya. Tapos 11 sasakyan na yan, ay sa kanya yan, at pwede na maging diskarte niya kagaya kay Mayor Jing Capil na hindi pinapakalan sa kanya, pero sa kanya rin may-ari. Ganon din sa lupa. Ganon din sa wala daw sa pangalan ni Bantag. Pero lahat yan ay nanggaling sa binayad ng mga mayayamang mga preso na pinalabas na patay na kunwari. Ang sasakyan hindi magkakasya sa kanyang garahe, bumili siya ng isa pang malaking lote para gawin niyang parking lot ng kanyang mga sasakyan. O, kung dadaan ka sa harap ng bahay niya, tulad niyang nakikita ninyo, makikita mo ang mga magagara niyang sasakyan. Gaya ng Toyota Land Cruiser. Alam ko, hindi bababa sa 7 milyon ang halaga ng Land Cruiser, mga kaibigan. Toyota Super Grandia, ito yung mga 3 milyon ito, di ba? Mahigit. Yung Nissan Patrol, magkano yan? 4 na milyon siguro yan. SUV na ginagamit niya pang off-road. So, yung mga alam niyo na, lubak-lubak, malulubak, mga paakyat ng bundok, yan. Yan ang ginagamit niya. Meron din siyang mga muscle car. Pag sinabing muscle car, yan yung parang mga, nakita niyo yung mga lumang Mustang, di ba? Yung mga luma na sasakyan, yung mga hindi nasisira yan. Masira man yan, pwede mong kumpunihin, di ba? Ito, meron siya nung Chevrolet Camaro muscle car. Itong Chevrolet na Camaro na ito bago ito, hindi ito yung mga luma. Pero hanggang ngayon, ang style ng mga Camaro, mga Mustang, muscle car pa rin, mga kaibigan. Toyota Innova. Magkano Toyota Innova? Mga 1.2 million yan. Toyota Fortuner. Yan, mahal yan. Magkano yung Toyota Fortuner? Mga 1.4 million. Di ba? 1.5. Maraming salamat, Nani Balbis. Dodge, mahal yan, mga kaibigan. Toyota Avanza. Ito, mura na lang ito. Walang 1 milyon ito. Honda City at iba pa. Yan mga binanggit natin, ilan lang yan. Kasi nga, ang balita sa atin, 11 ang sasakyan yan. Pero dati, walang-wala yan sa buhay. Kaya, paano niya ngayon ipaliliwanag ang kanyang biglang pagyaman? Dapat ito, isalang ito sa lifestyle check, mga kaibigan. Lahat ng dinadaanan ng kamera na yan na nakikita ninyo sa gawing kanan, yan po yung kanyang mga sasakyan. Na nakaparada sa Bill Airport siya, Laguna, kung mapapadaan kayo nga, makikita ninyo yung mga sasakyan na binabanggit natin. Pero yung iba ay nakaparada doon sa nabili niyang lote, na ginagawa niyang parking lot. Ito po sobra din ang naging lakas nito nitong damuhong ito. Dahil bago bumaba sa pwesto si Digong nyo, naipa-extend niya ang kanyang termino sa isang ahensya sa ilalim ng Department of Justice. Tinatawagan natin Secretary Boying Remulla. Baka so, ibig sabihin, bago umalis si Digong Duterte, ay tinalaga niya uli bagong appointment ang binigay kay Bantag. So, 2022. So, kaparehas din po yan ni Colonel Edelberto Leonardo na bago umalis si Digong Duterte pagka-presidente, itinalaga niya noong March 2022 si Edelberto Leonardo bilang commissioner ng National Police Commission. Dati, siya ay kinalaga na undersecretary ng Department of the Environment and Natural Resources. Pero bago dyan, siya ay itinalaga na sa CIDG.
At pagkatapos si IDG, tinalaga siya na station commander diyan sa Manila Police Station, diyan sa Station 2 at Station 10. At ang balita sa akin ng aking mga bubuwit, siya ang namimigay ng 30,000 pesos sa bawat mga patay na mapapatay, binibigyan niya mga pulis ng 30,000 pesos. Yan po ang nabalita ko sa kanya. So, ganoon din. So, 2016 yan, umabot pa ang kamandag nila hanggang nitong 2021, hanggang sa matapos si Duterte. So, sa madalit sabi, nakitang-kita mo naman na ang koneksyon ni Bongo sa kanila. Okay? Ang koneksyon po ni Bongo sa kanila ay sila ay mga tauhan ni Bongo. Si Ruina Garba, class 1997 ng PNPA. Si Leonardo ay class 1996 ng PNPA. Kaklase siya ni Bantag na class 96 ng PNPA. So diyan mo ngayon makikita ang koneksyon sa gitna ni Bantag at saka ni Bongo. At kung si Bongo naman, kung ano ang gusto niya ipapatay, ibig sabihin yan po ay may kinalaman yan kay Mr. Digong Duterte. At kung si Digong Duterte ay wala na sa pagkapangulo noong October 2022, so gumamit ngayon sila kasi wala na silang kamandag. So ang ginamit nila ngayon kung sinong nasa kamandag sa panahon na yon ay si Bantag. So si Bantag nagkataon na tinitira ni Percy Lapid, kaya ginamit nila si Bantag na mag-uutos ngayon kay SP-Otto Ricardo Zolveta na maghanap ng killer. Kaya tinawagan naman ni SP-Otto, SG-Otto Ricardo Zolveta, itong isang nakakulong na ang pangalan niya ay Denver Mayores, na nakakulong noon sa Iwahig Penal Colony, na sinabihan na nagpapahanap si Bantag ng killer at may ipapatay siya. At sinabi na wait lang at ibibigay doon kay Mr. Denver Mayores, at nangyari itong tawagan noong Setyembre. Pagkatapos may ilabas ni Kaper Silapid itong video live stream ng mansion ni Bantag. So nang tumawag naman si Denver Mayores kay Alvin Cornista Labra na siyang commander o director o pinakamayor ng Batang City Jail, ay kinausap niya tungkol sa plano at sinabihan na tawagan din daw yung pinakamayor de Mayores ng Sige-Sige Sputnik Gang na si Aldrin Micusa Galicia, at tinawagan din si Alpi Peñaridonda na siyang mayor de Mayores ng All Ilonggo Gang na Happy Go Lucky. Obviously, si Happy Go Lucky ay binibigyan ni Bantag ng prangkesa para magtitinda ng mga Red Horse. Nakita niyo ba tag 1,000 na Red Horse? Yan, kay Happy Go Lucky yun, na sinasabi naman nila ni Banat Bay, ng mga kakampi ni Bantag, na tanim Red Horse. Pero kay Bantag yon. Ang kinikita ni Bantag dyan ay mga GCash. So magka-cash in. Pag mag-cash in o cash out pala, yung mga preso na padalhan ng GCash na kanilang pamilya, sa bawat 1,000 na padala ay 150 pesos ang kinukuha ni Bantag dyan. Kaya ganoon siya kumita. So sa isang araw, hindi bababa sa 1,000 na preso o na bilanggo ang napapadalhan ng GCash na tigi 1,000. So ibig sabihin, sa 1,000, kung ang bayad ay 150 pesos, ay kung hindi bababa sa 150,000 pesos sa kinikita nila bawat araw sa GCash alone. Meron pa silang binibenta na cellphone na mahal. O mahigit 100,000, kasama pati mga load, mahal lahat. So lahat may alak, mahal din lahat. Yan po ang sindikato sa loob. Doon po kumukuha ng barya ng kita si Bantag para ipambayad sa pagpapatay kay Kaper Silapid. In other words, ngayon ako naniniwala din na talagang merong isang pangtao sa likod, at hindi malayo, madidiscover namin na si Mr. Digong Duterte na pinangalanan ni Mr. Percy Lapid ng Digongyo ang nasa likod niyan sa pagpapatay kay Kaper Silapid. So lahat sila po ay damay dyan.
At ang pwede kong sabihin na gano'n sapagkat maliban pa dyan ay talagang uso na yung kay Duterte magpapatay ng media. Ang isang taga-broadcast na pinapatay niya ayon kay SPO3 Arturo Las Cañas ay si June Porras Pala na siyang matindi araw-araw binabanatan niya si Duterte sa kanyang radio station. Kaya kinontrata ng 3 milyon sila ni SPO3 Arturo Las Cañas na patayin si June Pala. So, ganun po ang kwento dyan dito. Kaya sa ikalawang taon ng kamatayan ni Kaper Silapid, ako po personal na nagsasabi na mas naniniwala ako na ang sa likod ng lahat ng papapatay kay Kaper Silapid ay si Digong Duterte, si Bongo, sindikato niya ginamit. Siyempre kasama sa sindikato ni Bongo si Ruina Garma na siyang nagpapatay kasama si Colonel Leonardo sa 3 Chinese na pinatay doon sa Davao Penal Colony. At ginamit siyempre dyan yung 2 preso na kunwari nilagay sa Bartolina at pinalabas na nahulihan ng Shabu ng sachet na wala namang lamang Shabu para lamang magkaroon ng dahilan na mailagay sa Bartolina yung 2 nakatukoy na papatay sa 3 Chinese. At ang 3 Chinese naman na drug lord ay para mailipat sa Bartolina kasama yung mga killers nila ay kunwari pinalabas na nahulihan ng cellphone at nahulihan ng mga baraha. Kaya para bilang parusa, doon sila sa tinatawag na disciplinary chamber. Pero ang tawag doon Bartolina. At doon sa eksaktong August 16, 2016 ay pinatay yung 3 Chinese. So, August 11, 2016 ay sinugo din, inutusan din ito ni Bongo at saka ni Ruina Garma at ni Leonardo na kaklase ni Bantag. Si Bantag na noon ay warden ng Parañaque City Jail na patayin ang mga Chinese na sentensyado sa droga na nandoon sa Parañaque Jail noong panahon na yon. Kaya noong August 11 ay pinatawag ni Bantag yung 10 na mga Chinese na mga drug lords at kanyang pinaputukan ng granada, patay ang lahat ng 10. Ngayon, naabsuelto naman yan si Bantag sa inabsuelto sa ni Judge Baraquias ng Parañaque City Jail na kung basahin kong desisyon ni Judge Baraquias ay hindi po ako naniniwala. At laking gulat ko na sinabi niya na naniniwala siya sa depensa ni Bantag na nanlaban kuno yung mga 10 Chinese. Grabe naman manlaban, 10 pa. Ayon sa kwento ni Bantag, sa korte ay sinabi niya nang dumating yung 10 mga Chinese na yun na nakakulong doon, ay nagpaalam muna siya, sabi niya pupunta muna siya sa comfort room at siya magtututbrush. So habang natututbrush daw siya, pumasok daw, tumatama ang bala sa digding. So ngayon kung totoo man niya ng kwento, bakit hindi siya pinatay nung nakita siya sa labas pa lang at bakit hinintay pa ng mga Chinese na yun na barilin siya na nasa loob na siya ng CR? Kapanay-paniwala ba yan? Kasi kung ako yung mga Chinese na yun, kung isa ako doon na gusto ko patayin talaga si Bantag, simple lang ang gagawin ko, papasukin ko siya sa CR at barilin ko siya doon. O di kaya, nasa labas pa lamang, barilin ko na siya. Kung totoo yan ang kwento ni Bantag. Ang problema pa, sabi ni Bantag, na habang tumatama daw mga bala sa dingding, ay siya'y kumubli at sumilip at binaril niya yung may hawak ng granada. Kaya pumutok ang granada at patay silang lahat doon. So, sino maniwala ng kwento niyan? Judge Baraquias. Nobody will believe in that decision. Kaya lang, naintindihan kita, Judge Baraquias. Ginawa mo yun sa takot mo. Alam ko natakot ka kay Duterte. Alam ko natakot ka kay Bongo. Alam ko natakot ka sa lahat. Natakot din ka din kay Bantag. Kasi ang nangyari dito ay siyempre anaki na ng yabang ni Bantag kasi mga kaklase niya ang mga malalapit lahat kay Duterte. At tandaan mo, nung nakipag-meeting si Duterte bago siya sumumpa ng pagka-presidente noong 2016, nakipag-meeting siya doon sa DPWH building diyan sa Davao City
At isang kwarto ay puro class 96 ng PNPA. Sa kabilang kwarto ay puro class 1997 ng PNPA na pinangungunahan ni Police Lieutenant Colonel dati na si Rowena Garman na babae na killer na nilagay panidigong sa Cebu at nang dumating sa Cebu maraming patay, 196 ang patay lahat sa Cebu nang dumating si Garma doon. So yan po ang totoong kwento na aming nakita ngayon, although yan ang sinasabi ng wala pa kaming buong ebidensya dito, pero yan ang sinasabi ng mga lahat ng mga ebidensya na nakalap ko. Ito pakinggan natin. Dapat mong paimbestigahan ang damuhong opisyal na ito kung paano siya nagkamal ng ganyang karaming ari-arian, ha? Na nagsimula lang siya o nagsimula ang kanyang pagyaman. The best prayer to attract wealth begins when you understand that the strongest energy in the universe is not thought, Okay. Sa kasagsagan ng COVID, ba yung COVID, nagpayaman yan eh. Sa maraming opisyal, sa gobyerno. So anyway, stop ko na yan at mag-i-stop na rin ako. At ang nais ko lang bagitin dito ay nakita na natin, although hindi ko ba confirm, pero ang lahat ng mga ebidensya na nakalap ko ay nagtuturo na si Bantag ay ginamit ng mga Duterte at saka ni Bongo para patayin si Caper Silapid. Ladies and gentlemen, bakit si Bantag? Ang isang dahilan ay matalino po yan si Duterte. Kung bakit si Bantag? Kasi nagkataon na binanatan din ni Caper Silapid si Bantag. Kaya pwedeng ituro na si Bantag ang may sala. So ngayon, at bakit si Bantag? Sapagkat po sa panahon na yun, October 3, ay wala na sa kapangyarihan si Duterte. Wala na siyang pulis na hawak. Yung mga dating hawak niyang pulis, siyempre hindi niya na makukontrol yun. So kaya ang ganun ginagawa nila, na control pa nila si Bantag kasi siya naglagay kay Bantag, pinadaan kay Bantag. At si Bantag ang naghanap ng killer para ipapatay si Caper Silapid. So yan lang po, ganun lang po kasimple ang aking mga analysis. Pero analysis lang yan, kuidawa. That is not yet an evidence. Hanggang ang evidence namin sa ngayon, hanggang kay Bantag pa lamang. Ikaw, Mr. Bantag, sana nakikinig ka ngayon. Kung alam mo kung sino pang tao sa likod mo, please, inaalok ka namin, nagagawin ka naming state witness. Kung sasabihin mo at testimonya at magbibigay na ka ng ebidensya kung sino pa talaga ang tao sa likod na nagpapatay kay Caper Silapid. At yan lamang po. At ako'y magsha-shoutout at magpapaalam na rin sa ngayong gabi dahil ito po alas 8:08 na ngayon. Bang! Bang! Ito na po ang eksaktong alas 8:08 in punto na pinatay si Caper Silapid doon sa Santa Catalina Gate. So, Gisarbar, tama po yun kasi palaging banat ni Caper Silapid kay Duterte. Si Kaduming Ligario, padalhan mo ako ng campaign material. Okay po, pero wala pa akong papagawa ng campaign material. Yan ang problema natin, no? Kaya ang nagagawa ko ngayon, nag-post po ako sa aking timeline na ng kampanya na aking sticker. Kung pwede po, pakikopy nyo na lang at pakipagawa nyo sa tarpaulin. At ilagay lang po ninyo sa inyong bahay para isang tarpaulin sa kanang bahay, sapat na. At hindi naman kayo sisitahin sapagkat kayo may-ari ng bahay at inyo po yun ay kalayaan nyo po sa pagpapahayag yan. At exempt yan sa kampanya. Exempted. Hindi kayo pwede mahuli dyan. So, 7 Samurai, itago muna natin ang mastermind sa pangalang Rodrigo Duterte. Braxi. Tapos Domingo Ligaria, taga saan po kayo? Taga kwan po siya, Tanawan, Batangas, Super Mamsi. So, Wonder Mike, si Bongo po pala ang recommend kay Bantag, kaya naging Bicor. Balikan na natin kunti. Si Bantag po, matapos niyang pinatay yung Chinese at siya ay nagkataon na si Joe Lao. Tapos pag nagkataon na siya ngayon ay kapag piyansa na, hindi pa natapos yung kaso niya sa pagpatay sa 10 Chinese, ay tinalaga na siya na Bicor Hepe. Sa September 20, 2019 siya nagsimula. At nung nakapagsimula na siya, noong January 2020, ay siya na ngayon ay pinawalang sala o inabsuelto ni Judge Baraquias ng Parañaque Regional Trial Court.
So, Noel Francia, both Attorney Causi, salamat po. So, Seven Samurai, kulang Braxy. So, may magawa po kaming materials, padalhan po padalhan po namin kayo. O, Mr. Doming Ligario, padalhan ka na material nila Super Mamsi. Tapos, sa bahay daw rin, hindi sa balay ko. Kaya ang bahay po niya ay sa, anong barangay? Sa Tikling, barangay, ano bang barangay nyo dyan? Barangay Tikling, sa Tanawan City, Batangas. So si Philip Sagalya, good evening, listening, replay. Salamat po. Sino pa? Si Maayong Gabi, no? Hindi naman si Doming Ligario, pwede ba i-vlog broadcast? O pwede, walang problema. Braxy, Attorney Toto, Wonder Mike, si Bunggo pala, nag-recommend kay Bantag. Tama po kayo. So, si Seven Samurai, tago si Gisarbar, tama po yan. Kasi palaging banat ni Kaper Silapid kay Duterte. Doming Ligario, good evening. Dr. Toto Bunyog, Kausing, mabuhay kayo at ituloy mo ang binubuhay, ang kabayanihan ni Kaper Silapid. Rose Havana, lahat ng ititilaga ni Duterte sa pwesto ay yumayaman. Tama, pati si Bantag. Abit Bautista, ngayon ako naniniwala na kayo ng babae ang gawain ng mga lalaki, na kaya ng babae gawin ng lalaki. Oo ka naman, ang galing talaga. Killer yan si Kwan. Si Ruina Garma. So, Braxy, Regine Ford, asan ka na? Seven Samurai, ayon kay Arlene Stone, si Kibuloy ang napapatay kay John Pala na dating QGC member. Nahuli kasi ni John Pala na hinihindot ni Kibuloy ang mga dalaga sa compound niya. Siyempre, nagkasama-sama na. Si John Pala, kasi talagang inaaraw-araw niya si Duterte noong mayor pa si Duterte. Dapat din si Garma patayin din. Gisarbar, di may tatanong sa Quadcom kung kasama si Bantag sa meeting ng Class 96 at 97 with Duterte and Company. Noel Francia, Justice for Kaper Silapid, our icon for broadcasting, journalism, and hard-hitting commentator. Thank you for your service. Salute. Braxy, Regine, ikaw, may sabi, troll ako, di ba? Hinahamon kita, pakita mo mukha mo. Pakita ka rin ang mukha ko. Pero kung duwag ka, panahimik ka na lamang. Hayaan yun lang, wag na kayo mag-away-away dito. Makinig na lang kayo. Benjamin Lumod, di ba ang mapagbintangan si Rimulya? Si Rimulya wala po. Wala po kasalanan si Rimulya. Kanina ko pa in-expect yan, Gisarbar, di pa tinatanong ng Quadcom. Marlon Aparisi, grabe mansion ng bahay ni Bantag. Jelly Corrales, so isa si Bantag sa Kingsman, KC. May 7, Kingsman, sabi ni kung Akop, isa si Leonardo ng Kingsman. Kingsman pala, hindi Kingsman, mali pala ako pagbasa. Idong, narcos yan. Seven Samurai, masamang tao yan. Lecheng yan na si Lito Lapid, Persilapid, Braxy, sorry po, Ma'am Shi. Real talk lang po. Regine Ford, bakit mo bibigay Braxy 7? Wala naman akong paki sa iyo at sa mga troll. Marlon Aparici, Polo Carpio, Braxy, Super Ma'am Shi. 7-5 Samurai, dito dati kong pinsan si Lito Lapid pero hindi na ngayon, Persilapid. Tapos si Ben Gonzaga, attorney at senator, Attorney Toto Bunyog, Kausing, sir, dapat po hanapin na ng mga otoridad itong si Mr. Bantag para magkaroon naman ng katahimikan ang mga pamilya. Tapos Braxy, Real Talk, Lira Asha Escalona, Lorna Macabili, Marlon Aparici, Gisarbar, Rose Havana, at saan open uli ang case ni Kapersi. Braxy, ganun talaga pag pera na pinag-usapan. Baby Di Castro, good evening. Super Mamsi, Fernan Francisca Tumungha, 7-5 Samurai, Ginaida Malikuban, Marlon Aparici, sino pa? Si Manny Balmes, Andronico Ruda, Celia Marquezes, 7-5 Samurai. Magandang gabi po sa inyong lahat at tandaan niyo po at ating ipagdasal na magkaroon na ng katarungan sa kamatayan ni Kaper Silapid at pangalawang taon niya po ngayon eksakto alas 8:08 ng gabi siya binaril. Orlan Sabay, good evening. Andrianga, Domingo Ligario, salamat Super Mamsi. So, Lorna Macavili, so
dito na tayo ngayon at magandang gabi! Gerald Kitalig Bantag.